Arnold Clavio. Alam mo, Clavio, awang-awa na ako sa'yo. Kala ko matitigo ka na eh. Bumabanat ka na naman. Sana yung pangalawang buhay mo na to, Clavio eh. Di ba? Sana, sa pangalawang buhay mo, binigyan ka pa ng panibagong buhay. Mag-relax ka na lang. No? Huwag ka nang manira ng Vice President ng Pilipinas. Nangunguna ka na naman sa paninira eh. Basahin po natin Instagram nito ni Arnold Clavio. Si Arnold Clavio po ay bahagi po ng paninira kay BP Sara. Iisa lang po yung tono ng sinasabi nilang lahat eh. Lahat sila nag-react. Halos isa lang nga yung sinasabi nila eh. No? Nag-react po sila nung si Vice President Sara Duterte ay dumulog sa Korte Suprema. Okay, ang tanong, bawal bang dumulog ang isang Pilipino sa Korte Suprema? Pwede. Pwede pala. Bakit po kayo nagre-react? Ganito po ang sinasabi nila, no? In general, ang sinasabi nila, kala ko ba mas masakit? Kala ko ba mas masakit yung iwan ng boyfriend kaysa ma-impeach? Bakit ka tumakbo? Bakit ka natatakot sa impeachment? Akala ko ba unbothered ka? Akala ko ba matapang ka? Bakit ka takot sa impeachment? Tandaan nyo po yung sinasabi ko, ito po ang pattern nila. Mga conmen, mga vloggers, mga nagpo-post para kay ano. At iisa lang po ang pattern nila. Una sinasabi, akala ko ba, mas masakit yung iwan ng boyfriend kaysa ma-impeach. Bakit takot ka sa impeachment? Bakit takot kang harapin ang mga ebidensya laban sa impeachment? Bakit nagpapanik ka? Bakit ka nagpapanik sa impeachment? Bakit hindi ka kampante sa impeachment? Yan po mga dialogue nila. At ipapakita ko po sa inyo na iisa lang ang scriptwriter ng mga vloggers, ng mga congressman, kasama po ng media na nire-represent nito ni Arnold M. Clavio. Alam niyo na ibig sabihin ng Arnold M, yung M sa Arnold. Ibubulong ko sa inyo. Man. Yak. Arnold Man. Yak. Clavio. Ulitin ko po para makita nyo po yung pattern. Akala ko ba mas masakit ang iwan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach? Akala ko ba unbothered ka? Akala ko ba matapang ka? Bakit takot ka? Bakit ka nagpapanik? Bakit ka kinakabahan? Bakit ka humihingi ng tulong sa Supreme Court? Ganun po lahat. Magbasa po tayo. Teka, baka sabihin nyo naman mali yung formula eh. Formula po nila yan. Isa lang po nagbaba niyan. Lahat sila ganyan ang sinasabi. Patutunayan natin Basa. Ito po ay ako si Igan. Instagram po to ni Arnold M. Clavio. Mas masakit pa iwan ka ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka. Kaya dapat ipatigil na sa Supreme Court ang impeachment trial. Diba? Inaasar niya, nilalait si BP Sara. Basa pa tayo. Okay. Ito, binabanatan niya si BP Sara sa pamamagitan ng gumamit pa ng ibang tagpo. Ang mas masakit ay ang hindi maipaliwanag kung saan napunta ang daang milyong piso sa kaban ng bayan sa anyong confidential at intelligence funds. Alam mo, Arnold M. Clavio, maliwanag na sa amin lahat eh. Yung intelligence ay yung confidential fund, ginamit yan para dyan sa
mga katulad ni Franz Castro. Sinabi talaga ni BP Sara yan para maiugnay namin yung katulad mo, Franz Castro, sa mga komunista. Sinabi ni BP Sara yan. Doon ginagamit Arnold Flavio. Kaya nga merong safe house. Kaya nga may binabayaran na safe house. May binabayaran ng mga Mary Grace Piatos. Hindi mo ba alam yung Mary Grace Piatos, Arnold M. Clavio? Hindi mo ba alam kung bakit merong M sa pangalan mo? Hindi. Kung bakit merong Mary Grace Piatos, Yoyoy Villamin? Doon ginastos. Hindi mo ba alam yun? O sa DepEd naman, kasi sinasama na nila DepEd eh. Ito po ang pinaggamitan para po maiiwas ang mga estudyante sa droga, maiiwas ang mga estudyante sa mga nag-grooming. Alam niyo na yung nag-grooming, yung mga teacher, lalo na mga bading na teacher na i-groom yung mga estudyante, etc. etc. Ito po. Tuloy natin ang pagbabasa rito kay Arnold M. Clavio. Sa mga hindi po nakaabot, ano yung M sa Arnold M. Clavio? Arnold Yak Clavio. Ang masakit pa, todo tanggi ang gumastos na may paliwanag to. Hindi mo rin alam kung bakit hindi ipapaliwanag, Arnold M. Clavio? Papaliwanag ko pa rin sa iyo. Kasi, alam mo, Arnold Clavio, vlogger lang kami. Kayo, journalist. Ang dami yung budget. Hindi mo pala alam. Ako na magpapaliwanag sa iyo. Kawawa ka naman. Kaya hindi pinapaliwanag kung paano ginagastos yung confidential dahil confidential. May batas laban sa confidential. Naintindihan mo? Okay. Pero mas masakit pa ang public school principal sa Birac at Tanduanes na hinatulang mabilanggo ng 11 taon dahil sa paglustay ng pondo ng gobyerno nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Tama yun. Masakit po yun. 5,000 pesos lang. Mabibilanggo ng 11 years. Unfair po yan. Samantalang, mamaya na yung samantalang, si Ma'am Principal pumayag na dumaan sa proseso para mapatunayan na wala siyang pagkakasala. Si BP Sara na mas malaki ang pera na sangkot, nais pigilan ng kanyang abogado ang proseso. Hindi po. Hindi po nais ni BP Sara ng abogado. Si BP Sara mismo ang nais niyang mapatigil. Ilagay mo sa kokote mo, Arnold M. Clavio. Si BP Sara yung gustong magpatigil. Abogado niya lang yun eh. Mamaya sasagutin kita kung bakit may M sa pangalan mo. Maraming kaso ang nasasaad na bilang co-equal branch ng pamahalaan ay hindi mangingialam ang Korte Suprema sa trabaho ng Senado. Correct. Tulad na lang ng petisyon na ipatigil ang investigasyon sa anomalya sa Parmali at Department PhilHealth. Hindi Research na research ka, Clavio. May problema pa rin ang judicial system sa bansa. Walang dagdag, walang bawas. Ang gusto ni Arnold Clavio, wag lumapit si BP Sara sa Supreme Court. Ang gusto ni Arnold Clavio, wag dumulog sa Supreme Court si BP Sara. Arnold M. Clavio, bakit ayaw mong dumulog sa Supreme Court si BP Sara? Bawal ba siyang dumulog sa Supreme Court? Yung sinasabi mo na 5,000 lang yung principal, mabibilanggo ng 11 taon, unfair. Tama yun, unfair yun. Kailan pa naging fair yun? Di ba? Pero nakakalimutan mo, Clavio. Mayroong mga bilyon-bilyon, daang bilyon tayong pinag-uusapan. At yan po ay kagagawan ng mga congressman. Nakita mo ba? Nagsampa ng reklamo sa ombudsman. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang to.
Mahilig kayo mag-akusa sa mga vlogger na gumagawa lang na issue. Naroon ako nung sinampahan ni Bebot Alvarez, Congressman Alvarez. Ha? Ang paborito mong speaker, Arnold Clavio, ang paborito mong speaker. Naroon ako nung sinampahan ng kasong kriminal sa ombudsman. Dahil daang bilyon. Oh, tama yan. Unfair yan. 5,000, ikukulong. Pero yung daang bilyon, hindi kulong. Arnold Clavio, ang tanong ko lang, ano ang M sa Arnold M. Clavio? Basa tayo ng iba. Yung mga conmen naman, congressman naman. Ito po, si Bungalon. Pakinggan nyo po, narinig nyo po yung paano yung sinabi ni ni Clavio. Ito naman po si Bungalon. Sikat na sikat to dahil batang-bata pa, sangkatutak na ang Rolex. Hindi, joke lang. Batang-bata pa pero akala mo punong-puno na ng hinagpis sa buhay. Sabi ni Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List, alam nyo na. Tauhan to ni Saldico. The Vice President is afraid to face the evidence against her. If she truly believes she is innocent, why is she running to the Supreme Court instead of preparing her defense? This move reeks of desperation. Nakita nyo? Dalawa na po nagsasabi. Kino-question nila at sinasabi na takot daw si BP Sara. Si Arnold Clavio, si Arnold M. Clavio, at saka to si Jill Bungalon ng Ako Bicol. O baka sabihin, nagkataon lang yan ba dong? Baka naman wala talagang script. Basa pa tayo. Kayo naman, no? Eto po, basahin pa natin. Ito po si Aurelio Gonzales. Kilala nyo na to si Aurelio Dong Gonzales. Okay. Natatakot na sila. Kaya gusto nilang pigilan ng impeachment process. Mukhang totoo ang aligasyon on corruption, lalo't masisilip ang bank records. BP Duterte's petition is nothing more than a desperate attempt to evade accountability. Aba, pangatlo na to sa nagsasabi. Natakot si BP Sara, kaya pumunta sa Supreme Court, desperado. Yung congressman okay lang pero bakit pareho pa rin ng sinasabi kahit yung media nire-represent ni Arnold M. Clavio? Teka muna, may pattern na. May pattern na ng atake. Aba. Eto naman po. Etong si Makagago. Wag na natin. Umatake lang pero walang. Wag na natin patulan at baka sabihin, tanong nyo pa, sino ba si Makagago? Wag na. Ito pa po. Baka sabihin nyo, nagkataon-kataon lang. Ito, mga vlogger naman nila. Hindi. Papuri to kay BP Sara. Wag na yung papuri. Okay. Yung mga umatake. Ito, tagamasid ng bayan. Akala ko confident siya. May lalabas pa nga daw na video. Bakit pumunta sa Supreme Court? Di ba? Nakukuha niyo yung pattern? Hindi po nila sinasagot kung bakit, ano yung katwiran ni BP Sara. Ang binabanata nila, ang pattern ng mga congressman tsaka ni Arnold Clavio at ng mga vlogger, bakit ka nagpunta na Supreme Court? Bakit ka natatakot harapin? Desperado ka na ba? Pare-pareho yan. Ito pa isa. Okay. Si Arbis Dad. Mga DDS, akala ko ba unbothered ang babaeng ito? Bakit may pagharang sa Supreme Court? Nakita niyo po yung pattern, no? Hindi po nila sinasagot yung mga sinabi ni BP Sara, bakit siya nagpunta na Supreme Court. Ang sinasabi nila, takot ka. Akala ko ba mas masakit yung Akala ko ba unbothered ka? Akala ko ba bakit takot ka? Bakit pinahaharang mo sa Supreme Court? Wala man lang nag-iba
No, wala man lang sumagot na mali yung sinasabi ni BP Sara sa kanyang petisyon. Hindi. Pare-pareho. Alam nyo na yan. Ito pa isa. Akala ko ba confident siya? Ayan. Yan po ang halimbawa ng isang araw, sabay-sabay na maglalabas ng mga posisyon. Akala nila magkakaiba sila na nilalabas pero iisa yung pattern. Ang pattern po nila, takot si BP Sara, kinakabahan na, malakas ang ebidensya sa kanya, etc. etc. Ang katotohanan, kayo po ang takot. Kasi po kung kayo po ay masyadong kampante sa inyong isinampang reklamo kay BP Sara, 'di ba? Sasabihin niyo lang, karapatan niya ni BP Sara na dumulog sa Supreme Court. Basta kami, nagawa na namin yung parte namin. Alam namin na malakas yung aming ebidensya kahit kanino pa siya lumapit. Alam namin na matutuloy ang impeachment. Kayo po ang takot. Sino po ang maniniwala sa inyo na may Duterteng takot? Kanino natakot si BP Sara? Sa inyo? Alam niyo po ba kung sino po ang nilabanan ng mga Duterte bago kayo naging mga nag-aangas na mga congressman? Nung panahon po ni Duterte, ang mga kalaban niya po, sa mga nagsasabi pong natatakot, meron pa sinabi si Asidre. Hindi ko lang makita eh. Gustong-gusto ko si Asidre. Alam niyo kung bakit gustong-gusto ko si Asidre? Yung pagmumukha ni Asidre ang ang talagang yun po ang pinakamalaking problema ng lipunan, yung mukha ni Asidre. Saan na ba yun? Hindi ko ba natantosan yung sinabi ni Asidre? Ganyan din po yung tema. Kaya lahat po sila. Lahat po na nagsasabit, bumabanat kay BP Sara. Sana man lang yung iba naman binanatan niyo yung laman nung banat ni BP Sara, di ba? Halatang halata kayo lahat eh. Deputy Speaker, nasan si Asidre? Asidre, come on. Gusto ko yung pagmumukha mo, Asidre. Gustong-gusto ko yung si Asidre pag bumabanat eh. Parang talagang yung bulldog na manginginain eh. Okay, akala ko ba confident siya? Confident nga po. Ang problema nyo kasi ganito. Nakita na natin yung plano pati yung atake nila. Ang problema kasi nila ganito, no? Daldal sila ng daldal sa press. Ilang press conference po yung pinatawag nila buhat nung inimpeach nila si BP Sara. Daldal po sila ng daldal, no? Pero ang tapos kinakantsawan na pa nila si BP Sara, bakit daw tahimik, bakit ayaw sumagot. Kaya tahimik si BP Sara, pinag-aaralan na yung next move niya. Kayo, daldal lang kayo ng daldal. Ito ang next move niya. Ano kayo ngayon? Pinaaawat niya sa Supreme Court. Bakit? Bakit galit ka sa pangalang Sara? Ay, nga no. Nga no, ngayon ko lang na-realize yan. Kaya ka ba galit kay BP Sara dahil may naaalala ka? Ayon po dito, BP Sara posibleng takot sa impeachment ayon sa isang House leader. Takot daw po sa impeachment. Yan. Gustong-gusto ko kasi ito si Asidre. Ayon kay House Assistant Majority Leader, yan, takot daw po si BP Sara sa impeachment kaya lumapit. Ayon kay Asidre, ang petisyon ay taliwas sa unang pahayag ng Vice Presidente na welcome sa kanyang reklamong inihain ng 200 sa Kamara Representante. Isa na rito pagbabanta ni BP Sara, etc. etc. Nakita nyo? Akala ko ba welcome sa iyo yung pagpapile namin? Bakit ka nanghingi ng tulong sa Supreme Court? Bakit ka nagpetisyon? Yun yung kanilang dialogue lahat. Mula kay Clavio, kay Asidre, kay Dong Gonzales, kay Bungalon. Lahat po yan. Masusundan pa yan ng lahat ng mga congressman na magsasalita. Iisa lang. Iisa lang po yung kanilang dialogue.
kasama si Arnold Clavio na nagre-representa ng mga media, kasama yung mga vlogger. Ano ibig sabihin? Lagi po yan. Nakikita po natin, lagi po silang may stick to the plan. Ang problema nila, madadaldal sila pare-pareho. Ang problema nila, nag-file na sila ng impeachment. Dapat naghanda na kayo paano nyo patatatagin yung inyong mga ebidensya sa impeachment. Hindi. Daldal kayo ng daldal. Panay kayo press conference. Samantalang si BP Sara, minsan nagpa-press conference, ang mga sagot pa, hindi namin sasagutin yan. Tapos, nabulaga tayo lahat, kinwestiyon sa Supreme Court. Nung wala na sila, tinodo na nila. Ang hinihirit na lang nila, madaliin. Wala na. Eto na yata yun. Nakapag-file na sila. Hinintay po yan lahat. Alam niyo po ba na siguro nung December pa lang, pwede na nila. Nung meron nang nag-file ng impeachment complaint number 2 at number 3, pwede na nang questionin sana ni BP Sara, pero naghintay pa siya. Naghintay pa yung si BP Sara. Kasi ako tansya ko, yung legal team ni BP Sara napakahusay. Sige, yung subong-subo na sila. Yung akala na sila naka-jackpot na, tsaka natin ko-questionin na meron na pong nag-file. Ako yung una, yan yung pinoproblema ko eh. Naalala ko po kasi noon si Gloria Macapagal Arroyo, hinayang yung mga gustong ma-impeach si BP Sara. Bakit kasi nag-file yan si Lozano? Si Lozano po una nag-file. Tapos inaksyonan, tapos kinalabasan, wala substance, wala sa form and substance, na-reject. Pero hindi na po uli pwede. Hindi na po uli pwedeng mag-file uli. Next year na uli. Yan po yung usapin. Kaya nag-uunahan eh. Naunahan po sila noon. O ngayon, iniisip ko, bakit hindi nila questionin? Yung pala ko questionin. Pag subon-subo na sila, pag sila po ay nagdidiwang na, pag sila ay naghahanda na, sabay ko questionin pala sa Supreme Court na, illegal yan dahil may 1-year ban. Yun po yun. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.